Bakit pinili ng Diyos si Samson at bakit pinagtaksilan siya ni Delilah? Isipin mong may isang taong kasing lakas ng daan-daang sundalo, isang bayani na walang makakatalo. Ngunit nawasak ang lahat dahil sa isang taong kanyang minahal. Paano kung ang kanyang pinakamalaking kahinaan ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak? At paano kung ang babaeng pinagkatiwalaan niya ay may mas madilim na motibo kaysa sa inaakala natin? Ngayong araw, ilalantad natin ang mga misteryo, pagtataksil at mga lihim na hindi mo pa alam sa kwento ni Samson at Delilah. Ito ay hindi lang isang simpleng kwento ng pag-ibig at pagkakanulo. Ito ay isang babala, isang aral at isang nakakagulat na katotohanan na maaaring may kinalaman din sa ating buhay ngayon. Handa ka na bang tuklasin ang kwentong hindi mo pa narinig tungkol kay Samson? Sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 13, mababasa natin ang isa sa pinakakamangha-manghang kwento sa Biblia. Ang pagsilang ni Samson. Hindi ito nagkataon lamang, kundi plano mismo ng Diyos. Magsisimula ang kwento sa mag-asawang Israelita mula sa tribo ng Dan. Hindi sila magkaanak, ngunit ginamit ito ng Diyos upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Isang araw, nagpakita ang isang anghel sa asawa ni Manoah at nagdala ng mahalagang balita. Magkakaanak siya ng isang batang lalaki. At ang batang ito ay magiging espesyal. Siya ay magiging isang Nazareo, isang taong itatalaga sa Diyos mula pa sa kanyang pagsilang. Sa Aklat ng Mga Bilang 6 na kabanata, ipinaliwanag ang panata ng isang Nazareo. 3 mahahalagang alituntunin ang dapat sundin. Ang una ay bawal siyang uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Pangalawa, hindi siya maaaring humawak o lumapit sa anumang maruming bagay. At ang ikatlo, hindi kailanman dapat putulin ang kanyang buhok. Ang kanyang buhok ay isang tanda ng kanyang tipan sa Diyos at nagpapakita na ang kanyang pambihirang lakas ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi mula sa Panginoon. Hindi lang ito simpleng mga patakaran, ito ay isang tawag sa kabanalan, isang paalala na ang misyon ni Samson ay higit pa sa kanyang sarili. Hindi lang si Samson ang pinili ng Diyos, kundi pati na rin ang buong Israel. Noong panahong iyon, inaapi sila ng mga Pilisteo, mga kaaway na sumisimbolo sa kasalanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa kanyang walang hanggang habag, pinili ng Diyos si Samson upang maging hukom, isang lider na magpapalaya sa Israel mula sa kanilang mga kaaway. Isa sa pinakakilalang kwento tungkol kay Samson ay nang talunin niya ang isang batang leon gamit lamang ang kanyang mga kamay na mababasa sa Aklat ng Mga Hukom 14 na kabanata mula sa 5 berso. Habang naglalakad siya kasama ang kanyang mga magulang, biglang lumabas ang isang mabangis na leon, pero sa tulong ng Espiritu ng Diyos, nagawa niyang paghiwalayin ang katawan nito na parang batang kambing lang ang kanyang pinatay. Ang pangyayaring ito ay hindi lang tungkol sa pisikal na lakas. Ito ay simbolo rin ng tagumpay ng bayan ng Diyos laban sa kanilang mga kaaway. Sa isa pang kwento, ginamit ni Samson ang panga ng isang asno upang patayin ang 1,000 Pilisteo na mababasa sa 15 kabanata mula sa 15 berso. Isang simpleng buto lang ang kanyang ginamit, ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ito ay naging isang makapangyarihang sandata. Pinapakita nito na ang tunay na lakas ni Samson ay hindi mula sa kanyang katawan, kundi sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Subalit sa kabila ng kanyang pambihirang lakas, ay meron ding kahinaan si Samson, ang kanyang pagkagusto sa mga babaeng banyaga. Mula pa noong bata siya, nahahalina na siya sa mga babaeng hindi kabilang sa bayan ng Diyos. Sa 14 na kabanata mula sa 1 berso, gusto niyang pakasalan ng isang babaeng Pilisteo mula sa Timnah kahit natutol ang kanyang mga magulang. Ito ay unang senyales na hindi niya sinusunod ang kanyang banal na misyon.
Bago pa dumating si Delilah, nagkaroon na ng isa pang babae sa buhay ni Samson sa Gaza na mababasa sa 16 na kabanata. Dahil sa kanyang kagustuhan, napunta siya sa kapahamakan at muntik na siyang mahuli ng kanyang mga kaaway. Kahit na napakalakas niya, hindi niya nagawang paglabanan ang tukso ng kanyang sariling pagnanasa. Sa kabilang banda naman, si Delilah ay isang misteryosong babae na naging dahilan ng pagbagsak ni Samson. Sa 16 na kabanata, 4 na berso, inilarawan siya bilang babaeng minahal ni Samson, pero hindi malinaw kung minahal din ba siya nito. Ginamit siya ng mga Pilisteo upang alamin ang lihim ng lakas ni Samson kapalit ng malaking halaga ng pera. Ipinakita ng kanyang paulit-ulit na tanong kung saan nanggagaling ang lakas ni Samson, kung paano tinutukso ng kaaway ang mga tao upang mahulog sa kasalanan. Sa huli, ipinagkanulo ni Delilah si Samson. Matapos niyang sabihin ang sikreto ng kanyang lakas, pinutol ng mga Pilisteo ang kanyang buhok at nawala ang kapangyarihan niya. Siya ay nahuli, binulag at ikinulong habang iniinsulto ng kanyang mga kaaway. Magkaganon man, sa kabila ng kanyang pagbagsak, nagbalik loob si Samson sa Diyos. Dinala siya ng mga Pilisteo sa templo ng kanilang Diyos-Diyosan, si Dagon, upang siya ay gawing katatawanan. Ngunit sa kanyang kahinaan, lumapit siya sa Panginoon at humiling ng isang huling pagkakataon upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos na mababasa sa 16 na kabanata, 28 berso. Pinatibay siya ng Diyos at sa kanyang huling lakas itinulak niya ang mga haligi ng templo, dahilan upang gumuho ito at mapatay ang libu-libong Pilisteo, mas marami pa kaysa sa napatay niya noong siya ay malakas pa. Ang pangyayaring ito ay hindi lang isang simpleng tagumpay, kundi isang pagpapakita na ang Diyos ay higit sa lahat ng Diyos-Diyosan. Kahit na si Samson ay nagkamali, ginamit pa rin siya ng Diyos sa huli upang ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ang kwento ni Samson ay isang babala at isang paalala. Siya ay isang bayani na pinagpala ng Diyos, pero dahil sa kanyang maling mga pagpili, nawala ang lahat sa kanya. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, nagpakita ang Diyos ng habag at binigyan siya ng huling pagkakataon upang gampanan ang kanyang misyon. Tulad ni Samson, tayo rin ay binibigyan ng Diyos ng mga talento at kakayahan upang tuparin ang kanyang layunin. Ngunit kung hindi natin iingatan ang ating pananampalataya at patuloy tayong mahuhulog sa tukso, maaari tayong mawalan ng direksyon tulad niya. Subalit kahit sa ating mga kahinaan, nariyan pa rin ang Diyos, handang bigyan tayo ng pagkakataong magbago at bumalik sa Kanya. Ang kwento ni Samson ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa ating sarili, kundi sa ating pagtitiwala sa Diyos. Sana'y nagustuhan mo ang bidyong tinalakay natin ngayon hanggang sa susunod nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.